Mga kababayan nating galing sa mas malalayong lugar gaya ng Bicol, nagdatingan na rin para makiisa sa Rally for Transparency and a Better Democracy ng Iglesia ni Cristo. Alamin natin ang detalye kay Mads Villar Moratilio. Mads, saan mga lugar sila galing? Yes, Wedge. Alam mo, patuloy pa rin yung pagdating ng mga kababayan natin dito sa Quirino Grandstand para makiisa sa ginagawang Rally for Transparency and a Better Democracy na pinangunahan nga ng Iglesia ni Cristo. Ilan sa mga kababayan natin na dumating dito nanggaling sa malalayong lugar ng Northern Luzon, merong nanggaling sa Baguio at meron pa nanggaling ng lalawigan ng Palawan. Bumiyahe pa ng higit 10 oras ang ilang kababayan natin galing Bicol para lang makapunta rito sa Quirino Grandstand upang makiisa sa Rally for Transparency and a Better Democracy na pinangunahan ng Iglesia ni Cristo. Gaya ng mga kababayan natin mula sa Manide Drive, galing pa ng Camarines, nagpunta rin para makiisa at maghayag ng pagkadismaya sa gobyerno. Pero nasama din po ang aming kalooban dahil sa patuloy ang paghihirap namin. Para kami sinasamantalahan din ng gobyerno. May puso rin po ako. Lahat po tayo may puso na nasasaktan. Ang pamilya naman ni Aling Salvacion galing sa Naga City. Nagtiyagang bumiyahe kahit malayo para lang personal na mailabas ang kanilang pagkadismaya sa nabunyag na korupsyon sa gobyerno. Panawagan po natin sa gobyerno po, yun pong sigaw po natin, maalis na po yung korupsyon para mabawasan na po ang kahirapan po ng mga tao at hindi na po bahain ang ating bansa. Kwento niya may mga lugar sa kanila na dating hindi naman binabaha pero ngayon binabaha na. Sila Princess at Noraline galing sa Pandi, Bulacan nung Sabado pa raw dito at mananatili sila hanggang bukas. Gusto po namin makipagkaisa at babawasan na po ang korupsyon ng ating bansa. Bagamat hindi binabaha ang lugar nila, yung lugar naman na dadaanan nila tuwing umuulan, binabaha. Apektado tuloy, pati pagpasok nila sa eskwela at trabaho. We are good, but sa mga area po na nadadaanan namin, which is Santa Maria, Bulacan, is baha na po siya at not possible na po yung daan. Super affected po kami dahil sa baha, dahil isang way lang po yung dadaanan. Nagkukos na po siya ng traffic. Alam mo, Wedge, may mga miyembro rin ng Scan International yung nag-iikot dito sa Quirino Grandstand at maging yung iba pang lugar na umabot na hanggang sa may Ross Boulevard para masiguro na yung mga narirитong kababayan natin sa Quirino ay nasa maayos na kondisyon yung kanilang kalusugan dahil baka meron daw nahihilo lalo na medyo mainit yung panahon tapos minsan kasi bigla na lang umaambon. Kaya para masiguro yung kaligtasan at nasa maayos na kondisyon yung kalusugan ng mga kababayan natin, tuloy-tuloy yung pag-iikot nila rito. Meron din dito libreng mga water refilling station para sa mga kababayan natin na nauuhaw. Balik sa inyo, Wedge. Mads, ang ganda ng istorya mo kanina, yung mga katutubo natin kasamang nagpuntahan dyan sa Quirino Grandstand para magpahayag ng kanilang saloobin. Mga katutubo ito noon, galing pa sa mga kabundukan mismo? Yes, tama ka, Wedge. Nanggaling sila sa Camarines Sur at sumama silang lumuwas papunta rito para daw maghayag din ng kanilang damdamin. Alam mo, medyo naantig rin ako nung yung interview natin kay Mang Lito na sabi niya, meron din kaming puso na nasasaktan. Talagang maantig ka kasi talagang ramdam din daw nila yung napatinding korupsyon na nabunyag nga dito sa ating pamahalaan. Ang sabi nga nila yung mga bahay daw nila nasisira na yung kanilang mga bahay at marami na yung nawawalan ng bahay sa kanilang mga kabarangay noon. Kaya ang sabi nila, sana naman asikasuhin daw sila ng gobyerno at bigyan naman daw sila ng tulong. So Mads, hanggang bukas na sila sa ikatlong araw ng rally ay mag-i-stay sila dyan sa Quirino Grandstand. Yes, Wedge, tuloy-tuloy daw sila hanggang sa matapos yung ginagawang rally dito. Dito lang sila mag-stay para makiisa sa ginagawang rally. Maraming salamat, Mads Villar Moratilio.